Mga opisyal ng gobyerno, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Mamimili lang ang taong bayan kung sino dyan ang pwede pagkatiwalaan. Pero generally, yung ginagawa nyo, instead of serving the people, instead of communicating to the people, ano ba ang grievances ninyo? Ano ba yung gusto nyo mangyari ba? Ano gusto nyo mangyari? Hindi mga ano kayo, lasing na lasing kayo sa kapangyarihan. At sinabi ko naman sa interview ko, sa SMNI, na gusto nyo isara. Sinabi ko sa interview ko, binababoy nyo yung gobyerno, binababoy nyo yung bansa, at kaming mga Pilipino nagagalit sa inyo. Bakit nyo bababoyin yung bansa? Pati kayong mga conspirator na kung lahat kayo, sama-sama kayo, mga conspirator. That's not the way to do it. Public service is a public trust. Once the people loses their trust and confidence sa inyong mga politiko, paano? Ano liligawan nyo ulit sa eleksyon? Wala, tatanda na kayo, iba na ang Pilipino ngayon. Iba na. At ang Pilipino, magbubuklod-buklod yan. Kasi, nagko-compare yan eh. Nagko-compare notes. Ano tingin mo kaya ano? Gago yun eh. Wala, tatandaan kayo. Ang sisiba ng mga ano ninyo. Kaya nga, ako iniisip ko I want to say Bongbong, Mr. President, gusto kitang salbahin. You know why? Binoto nga kita. Ang dami namin bumoto sa'yo. Gusto kitang salbahin. Ilang gabi na akong pinag-iisipan ko, dinadasalan ko. 24 pa nung Christmas. Dinadasalan ko, how can I save Bongbong? How can I contribute dun sa ano ng ano? Yan, sinasabi ko na nga in a forceful way para matakot kayo. Hindi kayo matakot-takot eh. Ang yayabang nyo pa eh. Kaya nako, inisip ko nga sana matapos niya hanggang 2020. Sinabi ko, malapit na bilang na yung araw para matauhan kayo. Wala, di kayo natauhan. Yumabang pa kayo lalo. Tapos nun, sinabi ko na si BBM, simple lang, tayuan mo si Sara, tayuan mo mga Duterte. Palisin mo yung ICC. Sinabi ko, ano ginagawa nyo? Wala. Sinabi ko, wag niyo tuluyan yung SMNI. Wala. Ang titigas ng niyo, kukote. Matitigas talaga. Kaya, wala ang mangyayari sa inyo. Because, kung ako na isang botante nyo, iisa lang naman ako. Pero, malaking problema ninyo kung out of the 31 million question mark, ilan doon ang makasara, makaduterte. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ipifeature po muli natin si Sir Dado, si retired Captain General Clemente Enrique ng Scout Ranger. Captain General na. Mataas pa yun sa 4-star General or 5-star General na nga yun. Captain General. So guys, bigyan ko lang yun ng konting Kasi yung iba, sinasabihan na, ba't hanggang Captain ka lang? Hindi nyo naiintindihan guys. So, bigyan ko kayo ng brief explanation lang. Ayon to kay Sir Dado na siya, narating niya, nag-retired siya, kasi namili siya. Namili siya ng mapapanood nyo rin sa vlog niya. Namili po siya kung, sabihin na natin na, yung kapatid niya, may sakit. Sinabi rin niya sa vlog niya yun. Tapos, kailangan ng kidney transplant. So, bilang isang kapatid, mamimili ka. Gusto kong sagipin ng aking kapatid. O, eto, kailangan kong ipagpatuloy ang aking pagiging captain, scout ranger, isang Philippine Army, para na sa ganun, yung future ko, pwede akong maging chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, di ba? Yun ang kanyang pinag-isipan bago siya magretiro. So nanaig pa rin yung kanyang pagiging Enrique. Yung kapatid niya ang pinili niya. So ang nangyari,
nag-kidney transplant at dinugtungan ang buhay ng kanyang kapatid. Yun yung nasa Amerika. So, imagine, tapos wala kayong alam, sasabihin nyo, bakit hanggang captain ka lang? Bakit hindi ka man lang umangat hanggang colonel? Yung mga ganun ba? So, dapat po, bago tayo mag-comment sa isang tao, isipin muna natin at magsuri tayo. At alamin natin bakit kaya. Hindi yung basta na lang magko-comment na wala naman po kayong alam sa history ng kanyang buhay, magko-comment kayo ng ganyan. Akala nyo ba nasasaktan si Serdado doon? Mas naliligayahan siya dahil bakit kamo? Ang pinili niya ay buhayin yung kanyang, duktungan ng buhay ang kanyang kapatid, na kanyang kadugo, na isang Enrique. Diba? Sa inyo mangyari yun, mag-iisip din kayo, siguro yung nagsabi nun, pagka nangyari sa kanya, bubuhayin ko ba yung kapatid ko o papatuloy ko yung aking tungkulin bilang isang sundalo? Hindi na lang. Hindi na ako magiging general eh. Pwede nangyari yun. Siguro ganun yung nagsasabi na hanggang dyan ka lang sa captain. Hindi niya kasi nalalaman kung ano yung tunay na nangyari at istorya, bakit siya nagretiro bilang isang Scout Ranger o isang Philippine Army sa Armed Forces of the Philippines. Yun po. So, yun, malinaw na sa atin yan guys. Kasi nasa video rin yun. Kaya lang yung ibang mga comment talagang patuloy pa rin. Hindi nila alam o hindi sila nagsusuri. At hindi talaga nila inaalam. Basta makapang lait lang ng kapwa. Ewan ko. Sabi nga niya, trolls to yun. So, malinaw na sa atin kung ang bakit siya hanggang captain lang at nagretiro siya. Pero ang tawag ng mga supporters niya at nananalig sa kanya Captain General Baron Clemente Enrique ng Scout Ranger. Haba na ng introduction mo. DIY KKB Informative. Diba? Ito, simulan na po natin. At ito po ipatungkol dun sa politika na naman na siya bumoto kay BBM yung panahon na yun. Kaya pilit niyang sinasalba itong si BBM para matauhan at gawin na yung kanyang tungkulin bilang isang pinuno ng ating bansang Pilipinas. Pero parang wala pa rin nangyayari. So, tunghayan natin kung ano yung sinasabi ni Serdado. Ito na po. At bago po ako magpatuloy guys, ako po muna yung papasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At yung nadagdag na subscriber ko, simula pa noong 1 linggo, 10 sila. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So, simulan na po natin. Go ahead, Serdado. It's your turn. Pinasukan na tayo ng mga troll, tapos ibang merong mga vlogger na mukhang bayaran yon. Ano ba, motivation para siraan ako na siraan. Siraan ako no? Bobo daw ako, tanga daw ako, ulyanin, mga ganun ba, tanga. Imagine, magsalita ng ganun, maglalagay sila ng mga tao, magsasalita ng ganun, na walang karespeto na yung hero ka ng Republic. But, mga walang yan. Kaya nga, ay, nako, grabing mag-bash. Pero this I can tell you, no? Kayo, mga vloggers, kayo yung mga handlers ng mga vloggers tsaka ng mga troll. You can hurl everything, lahat ng putek. Bato nyo sa akin. Bato nyo, sige. Bato nyo. Sabihin nyo lahat ng gusto nyo sabihin. Ha? Pero, hindi nyo mababago, hindi nyo kayang baguhin yung paningin sa akin ng lahat
ng taong nakakakilala sa akin. Tama. Sa mata nila, mabait akong tao. Sa mata nila, okay ako. Mga mahal ko sa buhay, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga kasamahan ko sa academy at ibang mayor na nakakakilala sa akin talaga, yung ugali ko, mga sundalo ko na nakasama sa pakikipaglaban sa NPA, mga Scout Ranger, at yung mga sila Wawawi, sa yung mga taga-Intel na nakasama ko, at yung mga nakasama ko sa opisina, corporate, nung ako'y nasa private practice na, yung mga nakanegosyo ko, at kahit yung mga farmer na nakakasama ko. So they know, Adado Enrique, na iba dun sa nilalapastangan ninyong pangalan. Okay? So, okay, good luck sa inyo. Ngayon, kahit anong sabihin nyo na puri, Trolls yun, trolls. puri doon sa mga amo ninyo, hindi magbabago ang pananaw ng mga Pilipino, ng taong bayan sa mga nag-uutos sa inyo, yung mga congressman o senator o kaya dyan sa Malacanang, kasi ang sama na ng papel nila, ang sama na ng mukha nila, imahe nila, wala na, magnanakaw, mga kawatan, wala man lang ini-stab nyo taong bayan, mga abusado sa power, tambalolong, wala, abusado So, may kalalagyan kayong lahat, no? Huwag niyong galitin, huwag niyo akong galitin. Pagka nagalit ako sa inyo, tutuluyan ko kayo. Mm-hmm. No? Ngayon, magmamalakihan tayo? Sige, gusto niyong ganunan. Okay. I-delete ko lang naman kayo. You can try as much as you can. You send all the trolls that you want. And that will not change anything. Your downfall. Your downfall. Bagsak kayong lahat. Wala kayong You have no moral ascendancy already. Kayo sumisira sa sarili nyo. Pinepersonal nyo ako, samantalang ang sinasabi ko, yung mangyayari. I'm trying to save BBM administration. You know why? Binoto ko kung di ba naman kayo mga gago, mga luko-luko, mga bobo, bibirahin nyo ako, isa akong botante, kay BBM, mga ulul talaga kayo. Tsaka yung iba, binibira nyo, mali yun talaga. Sinabi ko na nga yung pwede ninyong ikasalba. A little humility. Sending out these vloggers na paid naman Magkano ba binabayad sa inyo? Sending these vloggers and these mga expert pa na magsalita-salita. Mm-hmm. Tapos nun, yung mga troll ninyo, it shows how arrogant you are. Because their masters are like them. So, it again adds up to the brewing realization ng mga taong bayan na hindi na talaga kayo mapagkakatiwalaan. Mga opisyal ng gobyerno, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Mamimili lang ang taong bayan kung sino dyan ang pwede pagkatiwalaan. Pero generally, yung ginagawa nyo, instead of serving the people, instead of communicating to the people, ano ba ang grievances ninyo? Ano ba yung gusto nyo mangyari ba? Ano gusto nyo mangyari? Hindi mga kayo, lasing kayo sa kapangyarihan. Tama. At sinabi ko naman sa interview ko, sa SMNI, na gusto nyo isara. Sinabi ko sa interview ko, sinabi ko sa aking mga vlog, pagka hindi kayo magbabago at pupwersahin ninyo ang inyong style bulok, wala, sa kangkungan kayo. Gusto nyo magkaalaman? Sige, go ahead. Gusto nyo magkaalaman? Hindi pwede yung ganyan, paiirali ninyo yung pagkatigas ninyo Hindi pwede yun. Nasa demokrasya tayo. A government of the people, by the people, and for the people. Anong ginagawa nyo? Binapaboy nyo yung gobyerno.
binababoy niyo yung bansa at kaming mga Pilipino nagagalit sa inyo. Bakit niyo bababoyin yung bansa? Pati kayong mga conspirator na kung lahat kayo, sama-sama kayo, mga conspirator. That's not the way to do it. Public service is a public trust. Tama. Once the people loses their trust and confidence sa inyong mga politiko, paano? Ano liligawan nyo ulit sa eleksyon? Wala, tatandaan na kayo, iba na ang Pilipino ngayon. Iba na. At ang Pilipino, magbubuklod-buklod yan. Kasi, nagko-compare yan eh. Nagko-compare notes. Ano tingin mo kaya gago yun eh. Wala, tatandaan kayo. Sinasabi ko na kung paano. Ang titigas ng ulo nyo, kukotin ninyo. Ang titigas. Panay kayong mga may kalyo na sa utak. Hindi mo maintindihan. Parang sa Trilling. Sorry. Hindi naman nanalo Okay. yun. Trilling. So, magbasa ako ng ilang comment. Iba, sasagutin ko ng No, Navarro, very Naputol. inspiring mga analysis mo, Sir Dato. Putol. Grabe ang weight ng mga analysis mo, Sir. High level. O, sino yung nagsasabi sa akin tanga ko? Tanatawa-tawanan pa ako. Walang yung vlogger yan. Maraming salamat, Sir, sa pagmamahal mo sa bayan natin. Mabuhay ka, Sir. No? Sabi mo, yung pagmamahal. Yung mga tao, yung mga Pilipino na nagbablog against sa mga Duterte na mga vloggers, hindi nila nakikita na talagang nagiging divisive. No? Ang issue na nga, nagde-divide na nga yung unity team. Magpapadala kayo ng mga vloggers na tanga, no? Tanga, bobo, stupido, hindi alam yung ginagawa. Dadagdagan nila yung divide. The moment na lumaki yung divide na yon, boom, patay. Kaya ito, nandyan sila because ito tahimik. Maingay ba si BP Sara? Tahimik. Siya yung BP. Siya yung unit team. Hindi naman yung tatay yung unit team. So, ito tahimik. Ano ginagawa ninyo? Inuupakan ninyo. Pag kayo na nainis, good luck sa inyo. Kangkungan. Okay. So, yun nga yung sinasabi ko eh. Instead of being humble, instead of realizing na delikado tayo Sabi ni Pinoy Survivor, delikado tayo. Sabi ni Pinoy Survivor, good luck. Ano sinasabi niyo sa sarili niyo? Tanga to, gago to eh. Nako. Ang sisiba ng mga ninyo. Kaya nga, ako iniisip ko I want to say Bongbong, Mr. President, gusto kitang salbahin. You know why? Binoto nga kita. Ang dami namin bumoto sa'yo. Gusto kitang salbahin. Ilang gabi na akong pinag-iisipan ko, dinadasalan ko. 24 pa nung Christmas. Dinadasalan ko, how can I save Bongbong? How can I contribute dun sa Yan, sinasabi ko na nga in a forceful way para matakot kayo. Hindi kayo matakot-takot eh. Ang yayabang nyo Kaya inisip ko nga sana matapos niya hanggang 2020. Sinabi ko, malapit na bilang na yung araw. Para matauhan kayo. Wala, di kayo natauhan. Yumabang pa kayo lalo. Tapos nun, sinabi ko na si BBM, simple lang, tayuan mo si Sara. Tayuan mo mga Duterte. Palisin mo yung ICC. Sinabi ko, ano ginagawa nyo? Wala. Sinabi ko, wag niyo tuluyan yung SMNI. Wala. Ang titigas ng ninyo, kukote. Matitigas talaga. Kaya, wala ang mangyayari sa inyo. Because, kung ako na isang botante nyo, iisa lang naman ako. Pero, malaking problema ninyo kung out of the 31 million question mark, ilan doon ang makasara, maka-Duterte. Na kung nilalapastangan ninyo mga Duterte, ilan to sa 31 na yon? Ang galit na sa inyo. Pagka nagtawagan yan ng tao sa tao, malaki problema ng armed forces. Tao sa tao, tatawag kayo ng tao nyo, tatawag yung kabila ng tao nila. Malaking problema. Paano yun? Magkakagulo tayo? Yung ba gusto ninyo, kakapito ko kayo in a sinking ship.
Ang problema ninyo, yung kapitan ng barko na lumulubog, hindi mo madinig. Nasaan si kapitan? Nasaan si kapitan? Ano na, lulubog na tayo. Paano? Nasaan si kapitan? Tapos may nagsasabi, sumisinghot. Lumulubog na yung barko, sumisinghot pa. Nako. Tapos hahamunin nyo pa, ang yabang nyo pa, ilabas nyo, ilitaw ninyo yung katibayan. Hindi nyo naintindihan Mga bobo talaga kayo Gusto nyo maghawakan yung power, tapos i-challenge nyo, ilabas yung video ng hitit-hitit, yung singot-singot, no? Yung pulboronic video. Kahit wala yung hindi mag-surface yun, kahit hindi lumabas yun, natitipak yung inyong imahe. Sa akin nga ngayon, let me tell you, Filipino people, hindi na mahalaga, tandaan nyo to, hindi na mahalaga sa akin kung makikita ko yung pulboronic video para masabi ko, makonvince ko yung sarili ko, gago talaga. Loko-loko to, natanso talaga tayo, na budol tayo. Not important anymore to me. Because right now, I can see the mere fact, the mere concept, idea, the issue na nandoon, nakalutang, unanswered. All you could have done sana, BBM, lumabas ka, magpaano ka, drug test ka, ganun ka simple. The problem will go away. Sige, administer natin drug test, hamunin mo. Sige, sino dyan ang mapagkakatiwalaan? Hindi yung PIDEA. Sino hindi nyo kayang bayaran? A trusted na agency or institution, unbiased, di ba? Walang political agenda. Basta testingin ka randomly, na consecutively, kung ilan linggo, para makita, hindi kayo, sir. And then once makita, di tapos yung issue. Na-correct mo yung nosedive mo, Mr. Captain. Captain. March 31 pa naman. Imagine yan. Palubog yung barko, nasaan yung kapitan, nawawala yung kapitan. Nasaan yung yung deputy mo, hindi makakommand kasi nirerespeto ka. Lulubog yung buong barko, yung mga pasahero mo. Kami yung pasahero, mamamatay kami. Dahil sa katangahan ninyo. Dahil sa ayaw nyo sabihin yung totoo. Niloloko nyo because you are a government of deception. You are a government of lies. Grabe. You are a government of corruption. You are culturing a culture of corruption. And how grave is that? I surely do not want na yung pamilya ko, mga mahal ko sa buhay, mamanayan ng ganyang Pilipinas. A government of a culture of corruption. Lahat kaya niyong bilhin. Lahat kaya niyong utusan. Magkano ka? Magkano? Ikaw. Bigyan kita 14 million. 14 million. Vlogger kayo, ha? 1 million naman. Ikaw, konti lang ang follower mo. Wala ka pang impact. Ano ko na lang? 40,000 naman. Tugin ko na ng bayaran. Ganun sila. And then, here they are na parang mga ganun na peranha, kukubangbangin yung mga taong nagbablog, nagsasabi babalik ta rin nyo pa, sila pa yung bayaran. Yun nga. Nangyari sa akin yun, Sir Dado. Kako-comment lang. Babayad ninyo? Pera ng taong bayan. Isa pang issue nga yung Congress na yan, yung Senate na yan, Resolution number 10. Mr. President, ayusin mo. Wala. Anong ginagawa mo? Wala. Ako, I'm trying to pray for you. Alintik, hindi ka naman interesado sa Pilipinas, bakit ka tumakbo? Sorry, aso yun. Hindi ka, itatakbo ka, mananalo ka. Ang binoto ng tao,
Ikaw, BBM, hindi asawa mo. Tama. Hindi si Tambalolong. Hindi ko sino man ang siyang magpapatakbo. Ikaw ang binoto ng tao. Sa iyo binigay yung 31 million na yon, yung mandato, yung mandate. Sa iyo binigay. At ikaw ang inaasahan ng tao. Hindi yung first lady. Hindi yung first family. Hindi yung mga ano mo. Mga sip-sip sa iyo. Mga sip-sip buto. Hindi si Tambalolong. Kasi kung ganun na rin lang, di sana si Tambalolong na ginawa namin presidente. Ano ba yung unit team? BBM, Sara. BBM, Duterte. BBM, Sara. Yun yung binoto ng tao. Tapos ang yabang nyo ngayon na porke kayo nakaupo. That's how corrupted you are. That's the problem with you. BBM down the line. That's how corrupted you are. You do not care about service. You do not care about the Filipino people. You do not care about addressing the grievances of the Filipino people. That's how bad you are. Puso. 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 Tapos upakan nyo pa, babanatan nyo pa ng kon-kon. Chacha. Chacha pala. Babanatan yung chacha. Tapos na yung legislative agenda. May issue dun sa budget, pinirmahan. May issue dun sa liquidation by certification. Ewan ko ba itong ibang mga Pilipino, hindi nyo nakikita yun? How stupid can you be? Resolution number 10. Ang sa akin ako, kung masusunod, yung mga lahat ng yan na hindi maka-explain at mapatunayang mga kurap, ang sa akin yan, tatanggalin ko, babawiin ko yung ano ninyo eh. Kung ako lang masunod, tatanggalin ko yung citizenship ninyo because you have no right to be called as Filipinos. Kasi, putya kapwa Pilipino, inuupakan nyo, ninanakawan nyo. Napakawalang yan ninyo, kaya nga sa akin, okay lang kayo. I-denaturalize, yun yung term, denaturalize, no? Tanggalan kayo ng citizenship na Filipino. Bawiin yung citizenship nyo. I-revoke yung pagiging Pilipino nyo. Wala kayong lisensya, wala kayong passport. At doon kayo sa isang desierto o sa Antarctica, doon kayo. Banish for life. You live there the remainder of your biological life because you don't deserve. Anong klaseng tao inanakawan mo yung kapwa Pilipino mo? Hirap na hirap. Hirap na hirap. Iba nga dyan magtrabaho eh. Sa abroad. 2 trabaho. Halos punas-punasan yung tayo ng ibang tao, hindi niya kakilala. Mantalang yung anak niya nandito, hindi niya mapunasan yung puwet. OFWs. Tapos uwi siya dito, hiwalay pa sila ng pamilya niya. O magkakahiwala yan. Dahil sa tinagal niya doon. Wala kayong puso eh. Saklap nga yan. Ganun talaga nangyayari ngayon. Ay, puso. Lucy Ong. Sir, I love your no-nonsense analysis. Thank you. You're the most honest and straightforward political blogger. Hindi ako political blogger. Yan. Mali ko pa sa mga politics na yan. Nagkataon lang na kunyari si General Cañeso na boss ko noon sa Army, no? Tubong UP yun, political science. Araw-araw magkasama kayo, umaga, tanghali, hapon, hanggang alas 2 kayo ng madaling araw, kukwento-kwento, ganyan-ganyan lahat sa akin. So ako, pasok. Hindi ko nga maano kung ano yung lalabas eh. Basta pasok. Hanggang later on, natatandaan ko yung mga pinagsasabi niya, and then, nire-reset ko yung mind ko, tandaan mo yan, maganda yan, importante. I'm not a political blogger. It's not my line. I was just blogging yung supposed to be na e-book ko. Isa na naman tong mga tarantadong mga vlogger na itong bayaran. Sasabihin ba naman na, ewan ko ba yan, ba't napunta yan, vlog? Walang ginagawa sa buhay, walang magawa eh. Kapitan, mga ganun-ganun ba? Mas stupido. Nagbablog ako kasi yung buhay ko, kinukwento ko.
At sa tingin ko, worth na ikwento yung buhay ko kaysa sa mga buhay ninyong mga animal kayong mga vlogger na bayaran. Tama. Kasi ako ang dami kong dinaanan sa buong buhay ko at nakikita ko yung halaga ng i-share ko sa mga kapwa Pilipino para may makapulutan na aral. Kung merong mali, hindi nyo na madaanan. Maiwasan nyo kasi sinasabi ko nagkakamali ako. Kung meron tama, yung aral, mapipick up nyo. Kaysa sa bilhin nyo yung libro ng 1,000 sa national. Kasi ganun aabot, 800 pinakamababa. Biography. Kasi meron ako nasasabihin, may kukwento ako. At yung mga nagtsatsagang manood dito, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. So it's better to vlog it. Parang isang vlog, isang chapter, ganun-ganun. Marami pa akong hindi nga naikukwento na Message. Pag malapit na ako mamamatay, magbibideo, and then para pagka i-upload ko na lang yung huling araw ko. Kukwento ko. Lahat ng pinagpapatay ko, gagawa ko. Ilang chapter yun? 73 na chapter yun. Animal. So, sorry Lord. Okay. Sabi ni Mary Martha DC, no? D. Your most liked sharing so far. God is alive and operating. If we ask Him to move in, to take charge, full control, He is God, loving, King, merciful, Master, best of best friend. Thank you, Mary Martha. Thank you for the comment. Kaya nga kung titignan nyo nga yung vlog, I've been trying to share yung buhay ko na may mga mirakulong actual na nangyayari. Dado, share, saan nakukuha yung tapang mo? Sa itaas. Because so many times in my life, nagkaroon ng mirakulo sa buhay ko, in-invoke ko siya, and He saved me several times. Nakwento ko sa inyo, 8 buhay na ako, 1 buhay na lang ako, itong isang huling buhay na to, sa inyo ko bibigay. Palato ko na sa inyo. Regalo ko sa inyo this Christmas. Samanda mo eh. Hindi mamatay. So, sumasagot siya ng okay. Masagot siya ng mga comment. Okay. Lucy's, ang lolo ko na naman may na-internet. And guys, saan tayo? marami na siyang pinagdaan ng muntik na siya mamatay. Loretta, yung nga sinasabi niya. Loretta, na ang buhay niya ngayon, kung ito man ang huli, I found your blogging very ibibigay sa atin. Intelligent, and nationalistic. Kaya siya tumitindig. Thank you. Sana dumami pa tulad nyo. Marami. Yung mga general natin, mga officers, even nga mga sundalo, hindi lang nag-ingay. Ako lang maingay. Mas matalino kayo kaysa sa mga congressmen at senator. Ano congressman? Thank you. Kasi ngayon hindi nila maintindihan yung ano ba dapat gawin natin? Baka masarado yung tindahan natin baka masara yung tindahan natin. Kinakabakabahan na rin siya. The mere fact that ang dami nilang pinapadalang mga troll at vlogger pinapadala dun sa mga nagbablog para kala Duterte, it shows ninenervyo sila. Kaya bawas-bawasan nyo yun kasi nga nakikita na kayo ay desperado. So yun, gusto nyo manghina ang loob ng mga taga-Duterte, ng mga supporters, hindi mangyayari yun. Kasi lalong lumalakas ang loob. Ang mga Duterte supporters, ang na-obserbasyon ko, mentras mong binibirang ganyan, parang manok, kumikikig ng ganon. Texas. Mas maganda, huwag kayong gumalaw. Hayaan nyo lang para magkaroon ng silence.
Ganun eh. Dapat hindi kayo nag-military strategy eh. Anay bobo eh. So, wala. Sa kangkungan talaga kayo pupulutin. And, the more na magpadala ng mga ganyan, the more na bumabaon sa utak ng tao, dito nakabaon na mahirap tipakin. Mahirap tipakin yun. Parang ano yun, granite, no? Na hindi matitipak yun. Basta-basta. Nakurakot kayo. Kasi ang dami yung pera eh. Baliwala sa inyo magbayad ng milyon eh. Sa mga kakampi nyo. Para lang siraan yung tatapatan nyo si Trixie, tatapatan nyo si Maharlika, tatapatan nyo sila Sas, and all the other vloggers, may mga malilina pati yung mga pipitsugin na vloggers, patapan yung pipitsugin din. Di ba? No offense doon sa mga kasama ako doon, Sir Dado. Okay. Pero I find it an honor, tapatan nyo ako ng 5. Kapatan nyo kasi, ibig sabihin, may tama akong ginagawa. You see how stupid you are? Kasi pagka, may tama akong ginagawa, tuloy ko lang, nasasaktan sila. Stupid kayo. mga bopol. Tapos, yun nga sinasabi ko. I'm trying to say BBM. And here you are, trying to destroy me, so trying to shoo me away, imbis na dinedepensahan ko kayo na makatapos sana ng term at naawa ako sa mga Marcos, na walang ang tatanga, hindi nyo malang buksan yung mga vlog ko kasi. Kita nyo yung mga picture ko doon with Marcos Sr. Kita nyo yung mga post ko sa account ko na si BBM hangang-hanga ako, kinumpanya ko pa. Nakipag-away pa ako. Tapos nun, ngayon bibirahin nyo, gago kayo, tanga. Because if you do that to every BBM supporter na hindi pa totally convinced na siya si Pulburon o na siya he's still in control. Meron naman siyang ginagawang maganda eh. Mapo-force yung taong mag-analyze. He is not really in control. Then who is in control? Shit. First Lady, Tambalolong. Yes. Teka, ano pinapapil niyan? Hindi naman yun yung may 31 million votes. So, there is a clear and present danger na bumabaon sa utak ng tao dahil sa kagagawan ninyong lahat. Sabi ko nga hindi kayo nakikinig. Downfall. Na kailangan hilahin nyo yung control. Downfall. Pinipilit yung piloto si First Lady. Malay niyan. Nag-governor ba yan? Nag-congresswoman ba yan? Hindi. Housewife. Attorney. Walang experience sa gobyerno. Biglang siya ngayon nagpapatakbo. Yun yung pati hindi sagutin ng Malacanang. Yun ang, how stupid can you be? Sana saksakan nyo si BBM. Hoy, gising. Salita ka. Sabihin mo, ikaw yung control. I am in control. I am in control. Kaya nga, the moment the people, lalo na yung mga Duterte supporters, that's dangerous. When the Duterte supporters feel that there is a clear and present danger, tapos kayo. Why? BBM is not in control. May joke na nga, nasaan ang Pangulo? Hashtag, nasaan ang Pangulo? Nag-attend kayo ng party, tapos may mga namamatay na Pilipino. May standard yung Duterte. What do you expect? Matawa yung Pilipino? Bobo. Dapat ang dyan. Bago ka mag-party, a true leader, take it from me, a true leader will not eat until every one of his men has eaten.
Tandaan niyo yun. Because aasahan mo yung mga tao mo na lumaban. Aasahan mo maging loyal yan at the right moment mamatay para sa iyo. Ikaw kahit gutom ka. Ang problema kung yung sundalo mo ang gutom. Kung gutom yung sundalo mo, paano mo sasabihin sa kanya, lusog ka? Sasabihin ng sundalo mo, tarantado itong opisyal na to. Tangina mo ka, hayop ka, inayupa ka. Hindi mo kami pinakain, gutom na gutom kami, tas ngayon patatakboy mo kami papunta doon sa kuta ng rebelde. Hindi, unahin mo yung tao mo. That's a true leader. Mr. President, ano ginagawa mo? Party. Una-una ka, atin ng kasal. Unahin mo, Pilipino, kasi tumakbo kang presidente, nanalo ka, binoto ka, and then, boom, dapat ikaw ang makita ng taong bayan. Hindi eh. Tapos papaubaya mo kanino na hindi naman binoto ng tao, papaubaya mo sa asawa mo. Ano yan? Ano tingin mo sa Pilipino? Kama na tinitiklop-tiklop, bahala na, o laundry na, o kusina. You are the President of the Republic. My God. You're supposed to lead the country forward. And what are you doing? Doing nothing. Sabi ni maulit, madodoble si Loretta. Okay, thank you Loretta. Yung iba, sorry kung hindi ko kayo mapansin na 38 minutes na eh. Sorry pero sasagutin ko kayo sa next comment vlog section. Big salute to you, sabi ni Sly Nair PH. Tama ba? Sly Nair PH. Para sa pagpuna mo kay General Acop, nasaktan ang karamihan sa sinabi ni General Acop laban kay Doc Badoy. At isa natin po ako doon. Pare-pares tayo. Ako nagulat ako eh. Idol ko yan si General Acop. Every time na may Congress hearing at siya yung nakikita, pinapanood ko. I take time out. Pinapanood ko siya. Pero nagulat nga ako. Why? You know why? Because ang thinking ko, this government nga is culturing, is nurturing a culture of corruption that ang tingin nila sa tao, pera-pera. And that is dangerous. Magkano to? Bilang kita, 5 million. Kayo, 5 million. Dahil kayo, sige, banatan nyo sila selis. Eh, malay ko ba sa kaya nga question mark yung disburse, yung liquidation, by yung resibo. certification. Kung ibibigay mo sa kapwa congressman, resibuhan mo na pinirmahan niya. Animal kayo. Tapos ngayon tahimik kayo. Ano nangyari doon sa 2.7? Wala na, nahihimik na 2.7 billion, 027 million. Ano nangyari doon? Pagbalik nyo, sagutin nyo, or baka hindi na. Komento natin guys. So, wala yung mga tanong ng taong bayan, wala na. Yung resolution number 10, tapos yung pagbabati ko sa mga Duterte, dapat na sabi nga ni Sir Dado, manahimik kayo. Para nang sa ganun, tumahimik din yung issue. Hindi. Talagang pinalagaan na pa yung trolls. Tapos, kung ano-ano ginagawa ng mga trolls, talagang, kumbaga, sabihin na natin, magkokomento sila na hindi magaganda. Para nang sa ganun, kung may makakabasa, syempre, sikat sila. At i-report di umano ni, sabi nga ni Sir Dado, i-report yan doon sa kanyang mga boss na nagbabayad sa kanya. Para nang sa ganun, makitang may ginagawa siya kasi binabayaran siya eh. So, yun ang nakakalungkot. So, ibig sabihin, parang wala na talaga eh. Kumbaga, hindi na talaga gumagawa ng kabutihan sa bawat isang mamayang Pilipino. Nakikita naman natin eh. Tapos, mandami pa tayong marinig na insertion, na pipirmahan, tapos, yun pala, hindi na review. Gugulat na lang siya.
Pinirmahan ko ba yun? Ang ginagamit namin, electronic signature. Hindi pwede yun. Mag-electronic signature ka, tapos hindi mo pala alam kung ano yung pinipirmahan mo. Mali-mali yun. Yung mga senador na ganon. Mali. Siguro, yung nga, ang daming tanong, resolution number 10, liquidation by certification. Sino-sino yung dapat nating asahan? Ayan, yung mga, hindi na oposisyon kasi si Senator Rapi Tulfo, si Senator Tol Tolentino, si Senator Bongo, si Senator De La Rosa, tapos yan bago pa lang naman si Senator Robin Hood Padilla. Yun yung mga inaasahan ng dating administrasyon para dyan sa patungkol dyan sa resolution number 10. Pero walang sumasagot kahit sila kakampi ng dating administrasyon. Kaya nakakalungkot. Hindi natin alam kung bakit dahilan nila, kung bakit sinisita na ng taong bayan yung resolution number 10, hindi sila kumikilos. Hindi natin alam kung ano dahilan nila. Baka yung sinasabi ni Miss Maharlika na sabay-sabay sila magpa-fireworks. Alam niyo yan? Yun yung sinasabi niya. Napanood ko yun yung hindi pa ngayon. Sabay-sabay tayo magpa-fireworks. Akala nila sa New Year na. Ngayon, March na. So, ayun. Tingnan natin kung kailan yung fireworks nilang tinatawag. So, yun. Nakakalungkot lang. Tuloy mo na, Sir Dado. Si retired Captain General Clemente Enrique. Captain General ka na ngayon sa aming mga puso. Lalo na yung mga supporters mo. So anyway, guys, yun nga, kung may nakikinig sa atin, imbitahan nyo to maging speaker sa mga prayer rally ng ating Tatay Digong. Shout out. Kontakin nyo to. At magpapa-unlock naman siya o inibitahan nyo siya. Yun, pwede maging speaker yung sa entablado bago pumasok si Tatay Digong. Kasi malapit na ngayong March, meron siyang schedule. Hindi lang natin alam kung saan at anong oras, kailan. So, ituloy po natin. Sir Dado, take it away. Ano iba, tanga daw ako Imagine, sa challenge ka. Tanga. Sige, siya nga pala, maraming sa linawin ko, captain ako, captain. Pero I like the part ng iba sa inyo, pinromote ako, Captain General. Hindi malaman. Kasi nga, syempre, mga sibilyan nga. Captain General. I like the sound of it, Kasi Captain General, Field Marshal yun. Field Marshal, parang 5-star nga 5-star. Imagine, 5-star, Captain General. Wow! Promoted. Okay lang sa akin, kayo na nag-promote sa akin. Captain General. Tapos pa ako sa Lieutenant General tsaka sa 4-star na General na Chief of Staff. So, okay lang sa akin. Captain General. Ang kapitan na may isip na parang General. Captain General. Okay, so may mga tanong pa Kapitan ka lang Sino ka ba para mag-vlog? Sino ka ba para yung mga banat Yung mga walang katorya-toryong alam, anak ng to, wow. Well, anyway, panoorin nyo na lang yung vlog ko, Panoorin nyo na lang. Kasi pagka kinuwento ko na, pag sinabi ko na, I should have been Chief of Staff. I should have been. 4 yung Chief of Staff sa klase namin. I should have been one. Or baka yung iba, hindi naging Chief of Staff. Because 2017 ako dapat retire Yung unang-una na si General Rivera, kinausap ko, sabi ko, maalis ako serbisyo, ikaw na lang. Ikaw na, mag-Chief of Staff, sa'yo na. Kasi alis na ako, ayoko na Nainis na ako Tapos, sumulong yung taon, binabalik ako. Colonel, full. May classmates were Lieutenant Colonel, Battalion Commander, binibigyan ako ng brigade. Imagine that. So, ang gandang offer, di ba? Sabi ko, sir, wala akong advance. Madali yun. Mag-schooling ka abroad. Sir, wala akong advance, hindi na ako nag-advance. Mag-advance ka, tapos mag-schooling ka ng Leavenworth.
para tuloy-tuloy. And then pagbalik mo, pre-command, bigyan ka namin ng ng brigade. Sir, kailangan ko 2 tangkay, kailangan ko ng 6 na kanyon na tubo, kailangan ko ng helicopter. 2 helicopter, sayang ganon. And then pre-arrange yung mga drop points ng mga pagkain, etc. Because gawin nating loose command. Wala kayong pananagutan sa akin. Special ops, no? Walang order. Imagine yung ganung high level na operation. Tapos itong mga lungkol-lukon to sasabihin. Kasi kung ako pumayag doon, automatic yun. Ako na yung magiging chief of staff. Unahan ko lahat ng kaklase ko. Hindi ko, kaya nga ako nagkukwento sa vlog, buhay ko eh. O tapos nun simple lang yung simple lang yung tanong eh. Simple lang, kaya pwede. Higing, pag pinugutan ng ulo yung mga sundalo mo, anong gagawin mo? Putang, pupugutan ko na 10 ulo para tandaan na nga ito at lalagay ko sa kawayan, ilalagay ko sa lahat ng dinadaanan nila. Hindi man magtanta yung mga yan, pupugutan nyo na ulit mga sundalo ko. Yan ang gusto namin. Tanggap ka na. Job description. Ubos. Pag nagpugot na 1 ulo, pupugot akong 10. O di ilang ulo yung pupugutin nila? 1, 2, 5. 5 times 10. 50. Pupugutin ko. Lalagay ko lahat sa kawayan. Tutuho ko lahat. Makakita kayo ng medieval na parang si Dracula. Di ba? To the stake yung mga ulo. That's how ruthless I was. Yan ang kailangan namin. Tapos itong may mga taon tong ganito. But I have to wait. Sabi ko, kung kukunin ko yun, sigurado ako, CS ako, chief of staff ako. Pinakababa dyan, CGP. Wag ka lang malasin. Pero sigurado ka, 3-star. Sigurado yun. Pero, ang magpe-presidente si Pinoy no? Siya yung pumaporme. Siya yung dumadating wow! Pinoy, magiging presidente. Government negotiator ako nung nanay niya. Cory Aquino nung 89 ko. Made na made ako lalo. Aryoso po. And here you are. Sabihin tama yung Captain General So, yun yung kwento. I have to weigh. Gusto ko ba nito? Or yung kapatid ko? Kailangan ng kidney mamamatay. Binigay ko yung kidney ko. I decided against yung personal advancement. Kaya sabi ko nga sa langit tinitrick question mo naman ako Ano yun? Am I supposed to say yes or no? Dito sa offer sa akin. Dito sigurado yun Ang sarap kunin. Sigurado Kahit ako umalis ng major, no? Umalis ako major, pero captain na sinasabi ko. Kasi yun yung nasa papel. Yung kwento doon, nag-file ako resignation. Binigay ko, Mayo. 12 years ako, serbisyo. 345, PMA, 345. Second lieutenant, 3 years, first lieutenant. 4 years, captain. 5 years, major. Tignan nyo, 1983. 3 years, 1986. 1986, madaling tandaan kasi February Revolution yun. March 11, nung graduate namin academy, March 11, lumitaw yung tiniente namin, first lieutenant, March 11. Kakatapos lang ng February Revolution na February 22, 23. March 11, first lieutenant kami. Tapos nun, 4 years, captain ako. So, 1986 plus 4, 1990. Immediately pagkatapos ng 1989, coup. Ng 1990, na-promote ako, captain. Tapos, 5 years, 3, 4, 5. 90 plus 5, 1995, nag-file ako resignation, Mayo. Ang promotion namin, March 11. Retroactive. Kasi nung nag-resign ako, captain.
captain. Tinatype na yung order. Pagkasaludo kong ganyan kay Commandant Enrile o Chief of Staff Enrile, nag-abot kami sa PMA, siya nga kasama ko siya yung kasama ko dun sa Makati siege na government negotiator. Ang dali-daling kumuha ng magandang pwesto. Pero, bye-bye, ayoko na, irrevocable resignation. Tapos nun, ayoko na, I have killed enough in my lifetime. Tapos nun, saludo kong gano'n, bumaba ako dun sa J1, tinatype yung order namin, nakita ko. Nakita ko, Major. Oh. Tapos sabi ko dun kay Navy Commander Fernando, yun yung baron ng klase nila, 78. Bago siya mamatay, pinaril siya ng tao dun sa JSQ, nabalita yun. Sabi ko, sir, ito yung resignation ko. Bakit? Ba't ka resign? Ay, wala na, sir. Ayoko na, sir. Walang ano. Tapos anyway, may masters ako no? MBA ako sa AIM. So, AIM, Asian Institute of Management. Kaya mo nagsasabing bobo ko, mag-aral muna kayo sa AIM, no? Tapos mag-doctorate kayo. So anyway, nung sinabi ko, sir, sayang yung slot. Tama-tama, tinatype computer nun. Tapos sabi ko, strike out mo, sir. Para hindi sayang yung major na slot. Para lahat na nasa ilalim ko, dama yan, sila Makanas, dama yan, papanik sila ng isang slot. Lahat yung papanik sila. Kasi mawawala ako tatanggalin ako. Pinatanggal ko yung pangalan ko. Kaya yung lumabas yung major, wala ako. Ano ba naman yung, tight lip ako, kita ko, pangalan ko nandyan. O sige, thank you. Biglang litaw yung order, major. Nag-resign ako. Mayo. Then I receive all the benefits ng major and then one rank kaya, colonel. Lieutenant Colonel. That's why kahit binabalik ako ng full Colonel because yun talaga isip nila na yun yung rating ng klase namin. Lieutenant Colonel na balik ang full Colonel para attractive para sa akin. Anyway, I have a master's degree and nagdo-doctorate ako in management. So you see na ganun yung kwento. But I have to wait. I decided do sa brother ko. Extended his life mga 14, 15 years. Kaya not bad. Okay yun. Inabutan niya, lumaki yung mga anak niya. And that's good. How I wish nga sana mas matagal pa para buhay pa siya. 2019 siya. Kaya nga Anyway, yun yung kwento. That's why, ba't hindi maiinis dun sa mga trying to destroy you? Wala pa sa kalingkingan yun. May kukwento ko sa inyo bukas yung yung susunod na vlog. No? And So anyway, 54 minutes tayo. Sabi ni Ogie Natividad, from America po watching, salamat po sa pagmamahal po sa bayan natin. Mabuhay po kayo. Ingat lang po. Mahal natin yung bayan. Tayo. Mahal natin lahat yung bayan natin. Yan. Kugulo So, thank you sa mga comment ninyo. Isa pa, kanina ko titigil. Ani Buena 20. Sir, ang dami mo palang doggies, mga aso. Hindi, mga daga ito. Daga. Oh, dagang Costa. Daga. Hello, say hello. Oh, hello. Peace. Peace. So, nagtatakbuhan sa likuran mo, naglalaro. 8 sila. Tapos, on the way yung isa, no? Panay babae ito. Business. Mabilis, Sir Dado. Pero second generation, no? Hindi ako nakapagsabi kay Sir Dado na may interview ko. Rio ka. Wala sa isip ko. Magkano kaya isa? Rio, look you. Saan yung isa? Magkano kaya isa? Busy. Tulog Ito. Kaya mo tang kung sabihin. Come.
Panagbenga Festival. Sige, Oh. Ayan. Bale. Mm. Susunod na punta ako kay Sir Dado. Bako na hininga mo. Sige, lap ko kayo. Okay, so, Mr. 2290. Good job, sir. Keep on vlogging. Ang galing mo. Magpaliwanag. Impossible naman kung hindi pa nila makukuha ang ibig mong sabihin. Tama. Yeah. Nga eh. Talagang bobo pag hindi nila makuha. Very clear yung sinabi ko. And it shows kung hindi nila intindihin, hindi sila bobo. Yan for sure, hindi sila bobo. Ang daming balahibo. Ang daming hindi sila bobo. Something's wrong with them. Yun yung problem. They do not recognize yung sinasabi ko na detalye. We, the sovereign Filipino people, God Almighty, dito lang sila. Hindi. Sa kanila, we, the sovereign government. Kaya something's wrong with them. And we better do something about it. Ako, I will do something about it. I don't know sa inyo, I will do something about it. Yes, you know? yes. Siya mga nagsasabi, kudeta na. No, that's wrong. That's illegal. Saka, kung merong mag-iisip ng kudeta, let them, sila. Huwag kayo. Yung mga Pinoy survivor, hindi tayo magkukudeta. Yung mga Duterte, hindi magkudeta. Huwag. Hindi dapat. Military junta na may civilian, civil military. No, again, no. Hindi tama yun. Kasi parang, pipilit mo, ipapwersa mo, no. Tapos ano yung sasabi ko, yung may civil disobedience, civil, ano tawag doon? People's, defiance, no? Malayo to, wag na, yan yun na. So, galit kayo. Yan, galit. Galit ako, galit. So, wala namang ginagawa sila, no? So, ano yung pwedeng gawin? Yan, sabihin ko sa inyo bukas. May pangako ko sa inyo. Di ba? Yung manifesto. Pangako ko sa inyo. Ayan. So, bukas ko ilalabas yung manifesto. Ayan, guys. So, ayan. Natunghayan nyo na si Sir Dado. Si retired Captain General Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, maraming salamat, Sir Dado. Sana ma-interview ko ulit kita kasi marami na namang issue. At saka yung March 31st na sinasabi mong deadline para sa drug test ni BBM. Yun nga, malapit-lapit na rin yun. So, sana makapunta ulit ako dyan. Guys, hanggang dito lamang po at maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting video dito sa DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, patuloy po tayo magsuri guys. At tayo magbantay sa mga ginagawa ng ating mga opisyal dito sa ating Senado, dito sa ating Kongreso, para nang sa gayon hindi tayo maloko. So hanggang sa muli guys, maraming salamat po.